Ang pagtunog ng kampana ay isa sa mga pang-araw-araw na pangyayari sa buhay ng marami sa atin. At sa kabila ng mga pamilyar na tunog na tumutunog araw-araw sa buong mundo, bihira tayong maglaan ng oras upang pahalagaan ang kasaysayan at likha sa likod ng kahanga-hangang musical creations na ito. Sa video natin sa ngayon, iisa-isayin natin ng ilan sa mga pinakamalaking kampana na ngayon mo pa lamang makikita. At abangan mo lamang ang pinakadulo dahil ang laki nito ay talagang hindi ka panipaniwala. Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan natin dyan na patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamanghang video. Kaya naman wag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Matatagpuan sa Newport, Kentucky. Ang World Peace Bell ay bahagi ng isang koleksyon ng higit sa 20 iba pang mga peace bell sa buong mundo. At ito ay mayroong bigat at 30 tonelada. Ito ang pinakamalaking swinging bell sa mundo sa panahon ng 2000 at kasalukuyang pinakamalaking kampana sa Western Hemisphere. Pagkatapos itong sumailalim sa isang mahabang paglalakbay upang maabot ang kasalukuyang location nito sa Kentucky. Nakasabit na ngayon ang kampana bilang simbolo ng kapayapaan at kalayaan para sa lahat. Nagtatampok ito ng inscription na may Universal Declaration of Human Rights, isang testamento sa hindi natitinag na espiritu ng sangkatauhan. Ang Sasso Bell naman ay ang huling surviving bell mula sa Russian bell maker na si Flor Trianteb. Ito ay mayroong bigat at 33 tonelada at binuo ito noong 1969. Ang kampana na ito ay ang pinakamalaki sa isang koleksyon ng 15 kampana na makikita sa isang tore, nakatabi ng Assumption Cathedral, na kung saan pinakamatandang cathedral sa Rostov, Russia. At sa totoo lang, ang umiral na bell tower na ito ay kailangang palakihin para lang magkasya ang Sasso Bell. Ang koleksyon ng mga kampana na ito ay sinasabing lumika ng isang particular na harmonious sound na kung saan nakilala ang Rostov. Ang Blagojevich Bell naman ay matatagpuan sa Trinity Larva ng St. Sergius Monastery sa isang bayan 70 kilometro hilagang silangan ng Moscow. Tumitimbang ito ng mahigit 35 tonelada, alinsunod sa traditional na sukat ng mga Russian bells. At sa katunayan, ang monastery na kinaroroonan ng kampana ay puno ng kasaysayan noong ika-14 na siglo. At ito ay tinuturing na spiritual center ng Russian Orthodox Church at sa makatuwid, ginagawa itong isa sa pinakamahalagang religious landmark ng Russia. Matatagpuan malapit sa base ng Mount Fuji sa Gotemba, Kogan, isang sikat na hot spring resort. Ang Gotemba Bell naman ay malawak na nakilala bilang isang kampana ng pag-ibig. Ito ay isang national symbol ng pag-ibig at devotion at nakatuon sa Mount Fuji at mga mahilig bumisita sa reyon. Kamakailan lamang ang Gotemba ay na-demote bilang pinakamalaking swinging bell sa mundo. At sa ngayon, ito ay napalitan ng Box Patritsat na tumitimbang ng 55 tonelada. Ang Great Uspensky Bell naman na tumitimbang ng 64 na tonelada ay ang pinakamalaking kampana na makikita sa Ivan the Great Bell Tower sa Kremlin, Russia. Ang 81-meter high tower na ito ay talagang pinakamataas sa bahagi ng Kremlin at ito ay tinayo noong ika-16 na siglo ng isang Italian architect. Sa kasamaang palad sa pag-atras ng mga tropa ni Napoleon mula sa Moscow noong 1812, ang tore na kinabitan ng original na kampana ay pinasabog. Subalit kahit ganun, ang kampana ay ginawa gamit ang mga material ng nasirang una, kasama na din ng bronze na mula sa French cannon. Ang Sarsi Colloquial naman ay ang pinakamabigat na kampana na matatagpuan sa Trinity Lavra ng St. Sergius at mayroong itong bigat na 72 tonelada. Dahil na rin sa hindi ka panipaniwalang laki nito, umabot ng halos 2 tonelada ang dila ng kampana at kailangan ng ilang tao para ito ay magamit. Ang kampana na ito ay talagang muling itinayo noong 2004 matapos tanggalin noong 1930s dahil sa anti-religious campaign ni Stalin. At upang dalhin ng bagong kampana sa Lavra, ang mga pintuan ng monastery ay pinalawak. Ang Sarsi Colloquial ay ang pinakamalaking operating bell sa Russia. Ang Shiyunin Temple naman ay matatagpuan sa Shiyon sa Templo ng Kyoto, na siyang pangalawang pinakamalaking paaralan ng Buddhism sa bansa. Ito ay may bigat at 74 na tonelada, at ito ang pinakamalaking kampana sa Japan. Ginagamit din ito sa panahon ng mga memorial service at sa pagsalubong ng bagong taon, sa pamamagitan ng pagtunog ng 107 beses
at kapag sumapit na ang hating gabi sa bisperas ng bagong taon. Ang isa naman na ito ay tumitimbang ng 70 tonelada. Ang Mingham Bell ang may hawak ng titulo para sa pinakamalaking ringing bell sa mundo hanggang 2000. Ang kampana na ito ay matatagpuan sa rehiyon ng Seguin sa Myanmar at ang pagtatayo nito ay utos ang hari ng Myanmar noong unang bahagi ng 1800s. At pagkatapos ang lindol 30 taon lamang, humigit kumulang 18 pounds ng metal ang nabasag sa ilalim ng kampana at ang mga suporta nito ay nawasak. Ito ay pinabayaan hanggang 1896 nang muli itong inayos. Kasalukuyang pinakamalaking ringing bell sa mundo na may bigat ay 116 na tonelada. Nakasabit ang Good Luck Bell sa Fukuoka, China. Mabilis itong naging spiritual center ng Chinese Buddhism. At sa katunayan, ang Good Luck Bell ay hindi lamang ang record breaker sa templo. Ito rin ang tahanan ng pinakamataas na Buddha statue sa mundo. Ang pinakamabigat na kampana naman sa mundo ay ang kahangahangang Tsar-Bell na tumitimbang ng halos 202 tonelada at matatagpuan sa Kremlin, Russia. Ang Tsar-Bell ay ang pinakamamabigat na kampana sa buong mundo. Subalit ang kampana na ito ay hindi kailanman pinatunog dahil sa isang series ng mga hindi magandang pangyayari. Noong 1737, habang malapit nang matapos ang kampana, isang apoy ang humataw sa Kremlin. At kalaunan umabot ang apoy sa structure ng kampana. Binuhusan ito ng malamig na tubig ng mga gwardiya at ito ay naging sanhi ng pagkasira ng kampana. At ito ay dahil na din sa pagbabago ng temperatura. At sa ngayon, ang kampana na ito ay nakadisplay na lamang sa publiko ng Kremlin. Ilan lamang ito sa 10 pinakamabigat at pinakamalaking kampana sa buong mundo. Na mga kaba sa aming video, ipaalam mo naman sa amin sa komento. At bago tayo magtapos kapatid, be sure na mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa ating channel para naman lagi kang updated sa mga bago pa naming content. Muli, maraming salamat sa panonood. This is Noel Polo TV. Kita-kits sa next video.